Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, bago lang tayo natapos sa pagpakumpisal. Salamat sa Diyos. Maraming tao ngayon. Punong-puno yung simbahan sa mga nangungumpisal. Pasalamat tayo sa mga kaparian natin, sa bikaryato natin. Dahil tumutulong sila para sa sunod na mga araw sa Kwaresma, sa Holy Week, ay malit na lang ang mangumpisal. Pero doon ako sa hinupulan, Holy Week. Ako yung pari doon sa kabundukan. So ngayong Holy Week, doon ako madistino at sasama ako sa mga tao doon sa bukid para mabigay natin yung mga sacraments sa kanila, lalong-lalo na ngayon na Holy Week. So mag-schedule ako ng mga misa doon para yung mga tao ay makakonfess naman sa mga kasalanan nila. Yun ang mission ko bilang pari, para ma-enjoy nila yung Sacrament of Reconciliation, no? At ang Diyos ay nagsagawa ng mga instrumento para madama yung kanyang kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. So, sa mga hindi pa nangumpisal mga kapatid, sana ngayong Holy Week ay makapagkumpisal tayo sa lahat ng mga kasalanan upang malinisan po tayo. Maraming mga question po patungkol sa Sacrament of Confession, pero wala tayong magawa dahil yan ang utos ni Kristo sa atin at yan ang paraan ng ating Panginoon para mapatawad tayo. Maraming magsasabi, makasalanan naman yung mga paring iyan. Totoo naman, no? Pero yung office na natanggap ng pari ay banal po yun. Yung pagkapari ay banal po yun. So, ang naging pari pwedeng maging katulad mo, katulad ko din, na magkasala. Pero, sabi ni Kristo sa John chapter 20 verse 23, ang pinatawad mo, God bless Lord. Ang pinatawad mo ay pinatawad ko na rin. Ang hindi mo pinatawad ay hindi ko rin papatawarin. So, Ministry of Reconciliation po yan. So, ngayon lang tayo natapos. Nakuag suga ni mo eh. Nakuag suga ni Dodong oh. Oh, ngilinig kayo na parang Star Wars, no? Oh. So, ito yung simbahan natin. Yung floor natin mga kapatid, wood tiles, no? Parang ito lang yung simbahan siguro sa buong Bohol na wood tiles, no? Ito sa Valencia po, no? Ganda ng simbahan natin, no? Wood tiles, okay? Bago lang tayo natapos talaga. Ngayon lang, ang daming mga tao po na nangungumpisan, no? At dadami pa yan ngayong Holy Week, no? Hindi pa next week pa yung Holy Week mga kapatid. Bukas na magsimula na yung sa Palm Sunday mga kapatid, ha?
salamat sa Diyos ay makapahinga tayo bukas at marami pa tayong gagawin bukas. Marami pa tayo. Kanina ang daming mga tao na bumibisita sa atin, sa office natin, sa healing and exorcism. At nag-start na po tayo sa lila sa pag-clearing po. Dahil piniprepare natin yan para sa ating permanent office po. Permanent office of St. Michael Healing, Deliverance, and Exorcism Ministry po. Okay? So, ang daming tao, no? Ito yung simbahan natin sa harap, oh. Wow! Thank you, Lord. At yun yung kumbento natin, oh. Yun, no? Yun yung kumbento natin. At salamat sa Diyos dahil yung mga tao ay nakatanggap ng grasya ng Diyos. So, grasya ng Diyos yung natanggap nila, ha? Hindi yun mabigay ng kahit sino. So, mabigay lang yon sa mga kaparian natin. Oh, no. Magpakumpisal, ito dito sa sinupulan. Schedule to dito. Sa sinupulan, siguro, kuanta, mga alas 6 na magsugod zon. Si kuanta, padalan? Ano ulit na? Kapuin to. So, maayong good evening, Father. Pwede ra ba? Father, mangumpisal balik bisan naka... Pwede. Tas balikon lang yan. Ay, hindi na. Kung hindi mo na nagawa, hindi mo na yon i-confess. So, tatabok tayo ng tatabok tayo ng kalsada. Bago pa tayo pupunta, makaabot sa ito yung simbahan natin. Ito yung kumbento natin. Dadaan pa tayo ng kalsada. Delikado yung pari ay magsagasa. Oo. Ganitong oras pa sila pang viewers of ads. 183 na yan. Dami pa rin. Oo. So yung mga kasalanan ninyo na tapos na ma-confess, hindi na dapat i-confess ulit. Dahil hindi mo na nagawa eh. Okay? Father Mayong, bye-bye. Father Mayong. Thank you, Father Mayong. Good night. Si Father Mayong, ang pari sa pari yun sa Dimiao, St. Nicholas, Tolentino. Son, bukas son, alas 6. Pagdamog ko bro. Sundang ha. Nag-share sa... Amo serve ka dire? O, kita na lang. Pinas, B-boy. Alas 6. Katukin mo ko dun ha. Bro. Dala ka ng sundang ha. 6. Sa Tagalog sundang, itak. 6 a.m. 6 a.m. Dahil tayo dun sa mag-clearing tayo doon. Dala kami ng itak, mga kapatid. So, ito yung hagdanan namin, no? Wow! Ito yung kumbento namin. Maraming tiaw. Anong piyaw? Tiaw, mga espiritu. Mga espiritong gala. Pero natatakot dahil mag-exercise tayo. Nili na? So, nice sa church mo ni among kumbento na mga kwarto na mo, guest room. Ito yung kwarto natin. Saman? Ha? Sige, babos. Babos. Good night. Sama na. Ang daming kay Mito, mga kapatid. Ay, kay Mito. Hindi mo nga ako kay Mito? Tamis kini ba? Saman? Masa na? Aw. Sige daw. Ang sarap ba? Ako natapos, mga kapatid. Ang daming mga tao. Ang daming mga tao. So, bukas, Sunday.
Okay. Kaon mo kay Mito? Kalami sa kay Mito, guys. Hello mga igsuon. Ay, kalami sa kay Mito. Mga untag kay Mito. Kailan mo ni? Star Apple. Kalami. Grabe duga, bay. Juicy. Tilaw naman yung kaon. Sarap ng kay Mito pas. Paibukon nyo ha. Alami. Katamis. Pwede ba mangumpisal among tao sa balay nga wala na bunyag, dapat bunyagan muna. Matamis ba are? Ugma. 30 naman din ugma, no? Kalami sa kay Mito. May violet buti army. Agbukbang ta mga isuon na daghan kaya na daghan kay Mito na Nus katamis oge omigas. Bye-bye. Bye-bye. Yum. Naglaway. Pwede ba mangumpisal ni Munaw? Aron takos na kuugma. Dili pwede mangumpisal online, na? God bless po, God bless. Mga kapatid, magandang araw po. Week live lang po tayo. Pupunta pa tayo sa kabundukan ngayon for celebrating Mass. Simula na po sa Holy Week po. Ngayon, busugin natin yung isipan natin sa reflection and contemplation, not just meditation of the life of Jesus, but the contemplation of His very own life, lalo-lalo na ngayon sa Palm Sunday. Ito po yung highlight ni Saint Bernard of Clairvaux. Maganda po ito, no? The fickleness of the human heart. Ang dali nating mabago, mga kapatid. No? Ang dali nating mabago, the fickleness of human heart. Ito yung hina-highlight niya, mga kapatid. See how unstable is the favor of the crowd. Today, they shout, "Blessed is he who comes." Tomorrow they cry, "Away with him, crucify him."
Just imagine, na bago agad yung mga tao. Ano message ni Saint Bernard? The fickleness of the human heart, yung unstable yung ating desisyon. Yan ang katotohanan ng tao, mga kapatid. At nakikita natin ito sa buhay mismo sa ating may kapal. Sabi niya, this should humble us. How often are we like that crowd? Ang totoo, mga kapatid, katulad tayo sa mga taong iyon. Enthusiastic in worship. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. But silent in temptation, passionate in praise, but passive in sacrifice. Gusto natin ng praise, pero passive in sacrifice. Hindi na tayo gusto na magsasakripisyo. Palm Sunday teaches that discipleship is not about moments of enthusiasm, but perseverance in love, even when it costs us. So, ang ganda, ng reflection ni Saint Bernard of Clairvaux. So, ito po ang mensahe niya. Yung puso natin, yung damdamin natin ay pabago-bago, hindi stable po. Ngayon, pabor tayo. Yung crowd, Hosanna in the highest. Sila din ang nagpapatay kay Kristo. Crucify Him. The fickleness of human heart. So, ano yung mensahe dito? Discipleship is not about moments of enthusiasm, but perseverance in love, even when it costs us. So, nagdiman ito ng sakripisyo sa atin, mga kapatid. See how unstable is the favor of the crowd. Today they shout, blessed is he who comes. Tomorrow they cry, away with him, crucify him. Ito yung grabing sakit ng damdamin ng ating Panginoon. Let us contemplate this reality of the life of the Savior, mga kapatid. At ito yung pagninilayan natin na punto, yung papabugo-bago ng pag-iisip natin, pagbababago-bago ng ating puso at damdamin. Kung ano yung boses ng majority, ayun din yung boses ko. Hindi maganda yon. Palatandaan nyo na hindi tayo nagmuni-muni. Tingnan nyo tuloy, ang ating Panginoon ay nasakripisyo dahil sa ating pagbago-bago ng ating pag-iisip at pagbago-bago ng ating puso, tibok ng ating puso. So ngayon, let us ask, Lord, give me the grace of perseverance. Kung yung decision ko, kahit hindi na-appreciate ng crowd, pero para sa kabutihan ng marami. Perseverance in love and in sacrifice. Yan ang gusto kong ibahagi sa inyo. Let us continue to persevere, even though it is not praised by the crowd, but it is for the good of the crowd. Yan ang nangyari ni Kristo, kahit walang kumakampi sa Kanya. Pero itong ginagawa ko, sakripisyo po ito para sa kanilang lahat. Kahit hindi nagustuhan ng lahat. Unang-una nagustuhan. Sa bandang huli, hindi na nagustuhan si Kristo. Nagbago na yung isip nila, nagbago na yung puso nila. Pero si Kristo ay hindi natinag po. Nagpatuloy siyang inaalay niya yung sarili niya para sa kapakanan ng buong mundo. Hindi lang sa kapakanan o kaligtasan ng mga taong tumuligsa sa Kanya, kundi sa lahat ng mga tao na nilikha niya. Very inspiring, mga kapatid. At yan po yung
mas mabuti na ating pagtuunan ng pansin. Let us continue love our brothers and sisters, mga kapatid natin, even though we are rejected. We are, some of them crying, crucify him, punish him, no? Mirisi siya, angayanan niya, di ba? Dayon lang ta, like Jesus, perseverance in love, yan ang tunay na kailangan ng bawat isa natin, yung tunay na disipulo, na willing magsakripisyo kahit tinutuligsan na siya, patuloy pa rin siyang umiibig, patuloy pa rin siyang umaalay sa kanyang buhay para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat po. God bless po. Fighty Maria, tatak CFD with a humble heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day your deliverance, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. God bless. Si Kristo nahimong masinugtanon alang kanato, hangtod sa kamatayon diha sa pagpakamatay didto sa krus. Busa gibayaw siya sa Dios ngadto sa kaitasan, ug giatagan siya usa ka ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan. Ang pasyon sa atong Ginoong Kristo sumala ni San Lucas. Palihog lang ko o pabilin mo sa paglingkod kay taas-taas kining pasyon. No? Sa pag-abot na sa takna, mitambong si Jesus sa kananan uban sa mga apostoles ug miingon siya kaniya. Dako kayo ang akong tinguha sa pagkaon uban kaninyo. Dining panihapon sa pangilin sa pagsaylo, sa dili pa ako mag-antos. Kay sultihan ko kamo, nga dili na gayud ako mukaon niini, hangtod nga himuon kini didto sa gingharian sa Dios. Unya, gikuha ni Jesus ang kupa, ug nagpasalamat siya sa Dios ug miingon. Dawata kini, ug bahinan ninyo. Kay sultihan ko kamo nga sukad karon, dili na ako moinom nining bino, hangtod nga moabot ang gingharian sa Dios. Unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon. Mao kini ang akong lawas nga ihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon siya. Kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tinimaan sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Apan angay ninyong hibaluan nga ang nagbudhi kanako ani adinhi mitambong sa lamesa. Kay mamatay ang anak sa tao sumala sa pagbuod sa Dios. Apan pagkalaot niya itong tao na nagbudhi kaniya. Unya, nagpangutan-anay sila kung kinsa kaha kanila ang magbudhi kaniya. Unya, naglalis ang mga tinunan kung kinsa kanila ang isipon nga labing dako sa tanan. Ug miingon si Jesus kanila. Ang maghari nining kalibutan, nagmando sa ilang mga ginsakupan. Ug ang mga punuan gitawag og mga dangpanan sa mga tao. Apan ayaw ninyo kinibuhata. Hinunua ang labing dako kaninyo,
kinahanglang magpakasama sa kinamanghuran, ug ang pangulo kinahanglan magpakasama sa sulugon. Kinsa man ang labaw, ang gisilbihan ba sa pagkaon o ang nagsilbi kaniya? Ang gisilbihan gayud. Apan ako aniya nagsilbi kaninyo. Miunong kamo kanako sa tanang mga pagsulay nga akong naagyan. Ug ingon nga ang akong amahan naghatag kanako katungod sa paghari. Himuon ko sab kaninyo ang samang kasabutan. Mangaon kamo ug manginom didto sa akong lamesa sa akong gingharian. Ug maglingkod unya kamo sa mga trono aron paghukom sa napulog duha ka banay sa Israel. Simon, Simon, pagbantay. Si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan. Ingon sa usa ka mag-uuma na maglain sa trigo gikan sa uhot. Apan nagampo ako alang kanimo, Simon, aron dili mabuntog ang imong pagtuo. Ug kon mahibalik na ikaw kanako, kinahanglang ligunon mo ang imong mga igsoon. Si Pedro mitubag. Ginoo, andam ako pag-unong kanimo hangtod sa bilangguan ug sa kamatayon. Og miingon si Jesus. Sultihan ko ikaw, Pedro, nga dili mo tuktugaog ang manok niining adlaw. Sa dili mo pa ako ilimod sa makatulo. Unya miingon si Jesus kanila. Sa dihang gipadala ko kamo kaniadto nga walay dalang puyo ni puntil ug walay sandalyas, may nagkulang ba kaninyo? Wala gayod. Mitubag sila. Apan karon, Miingon si Jesus. ang adunay puyo o puntil kinahanglan magdala niini. Kadtong walay espada kinahanglan nga ibaligya niya ang iyang kupo ug ang halin ipalit og espada. Kay sultihan ko kamo nga ang bahin sa kasulatan nga nagingon, gitipon siya sa mga kriminal, kinahanglan matuman dinhi kanako, kaya naisulat bahin kanako, nagsugod na pagkatuman. Ang mga tinunan miingon. Tanawa, Ginoo, ani ay duha ka espada. Og mitubag siya. Igo na kana. Milakaw si Jesus ug ingon sa iyang nabatasan, miadto siya sa bungtod sa mga olibo. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinunan. Sa nahiabot na siya didto, miingon siya kanila. Pagampo kamo, aron dili kamo madaog sa panulay. Unya mipahilayo siya kanila sa gilayon nga maabot sa paglabay ug bato. Ug miluhod siya ug nagampo. Amahan, Niingon siya. kun buot ka, kuha kining kupa, gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot, kun dili ang imo, mao'y matuman. May anghel nga mitungha gikan sa langit ug milig-on kaniya. Ug samtang naganto siya sa labihang kasakit, nagampo siya sa labi pa ka mainiton gayod. Nangahulog sa yuta ang iyang singot ingon sa dagkong tulo sa dugo. Human sa iyang pagampo, mitindog siya ug mibalik ngadto sa iyang mga tinunan. Nakaplagan niya sila nga nahikatulog tungod sa hilabihan kasubo. Ug miingon siya kanila. Nganong nangatulog man kamo, bangon ug pagampo kamo, aron dili kamo madaog sa panulay. Samtang nagsulti pa siya, nahiabot ang usa ka panon sa mga tao. Si Judas, usa sa napulog duha ka tinunan, naguna kanila, ug miduol siya kang Jesus aron paghalok kaniya. Apan si Jesus miingon. Judas, budian baday nimo ang anak sa tao, pinagi sa usa ka halok. Sa dihang nakita sa mga tinunan ni Jesus, nga kauban niya kung unsa ang mahitabo, miingon sila. Ginoo, ipanigbas na ba namo ang among mga espada? Ug usa kanila mitigbas sa ulipon sa Pangulong Pari, ug naputol ang iyang tuong dalunggan. Apan si Jesus mitubag. Husto na. Ug gihikap na Jesus ang dalunggan sa ulipon ug giayo siya. Unya, miingon si Jesus sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga opisyal sa mga gwardiya sa templo, ingon man sa mga punuan sa mga Hudiyo nga miadto didto aron pagdakop kaniya.
Tulisan ba ako nga kinahanglan magdala pa kamog mga espada o mga puspos sa pagdakop kanako? Matagadlaw uban ako kaninyo dito sa templo. Ug wala ninyo ako dakpa. Apan kining tak na inyo ug sa gahom sa kangitngit. Unya gidakop nila si Jesus ug gidala ngadto sa balay sa Pangulong Pari. Ug misunod si Pedro nga nagpaantaw. Sa taliwala sa hawanan may hinaling nga kalayo ug mitipon si Pedro sa mga naglingkod libot niini. Sa pagkakita sa usa sa mga babaeng sulugoon kang Pedro nga naglingkod duol sa kalayo, mitutok siya kang Pedro ug miingon, Kining tawhana kauban usab niya. apan gipanghimakak kini ni Pedro nga nag-ingon. Babayi, wala gani ako makaila kaniya. Wala madugay may usa ka tawo nga nakamatikod kaniya ug miingon. Ikaw usab kauban nila. Apan mitubag si Pedro. Dili oy. Dili ako kauban nila. Unya paglabay sa may usa ka takna, dihay laing tawo nga miingon. Walay duha-duha, kining tawhana kauban gayud niya. Kay taga Galilea usab siya. Apan mitubag si Pedro. Uy, wala ako'y kalibutan sa imong gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, may manok nga mitugtugaok. Milingi ang Ginoo ug mitutok kang Pedro ug nahinumdum si Pedro sa gisulti sa Ginoo kaniya. Sa dili pa mo tugtugaok ang manok karong adlaw, ilimod mo na ako sa makatulog. Migula si Pedro ug naghilak sa hilabihang pagbasol. Unya, gibugal-bugalan ug gibunalan sa Jesus sa mga tawo nga nagbantay kaniya. Gitaptapan nila ang iyang mga mata ug gipangutana siya. Tag-ana kinsay nagbunal kanimo. Ug daghan pang gisulti nila sa pagpanamastamas kaniya. Sa pagkabuntag na, nagtigom ang mga punuan sa mga Hudiyo ug ang magtutudlo sa balaod ug gidala si Jesus ngadto sa ilang labawong hukmanan. Sultihi kami. Miingon sila, Ikaw ba ang Mesiyas? mitubag siya. Konsultihan ko kamo, dili kamo mutuo kanako. Ug kun pangutanon ko kamo, dili kamo mutubag. Apan sukad karon ang anak sa tao maglingkod sa tuo sa Dios nga labing gamhanan. Ug miingon silang tanan. Nan, ikaw ba di ay ang anak sa Diyos? Siya mitubag kanila. Giingon ninyo nga ako ang anak sa Dios. Unya miingon sila. Wala na kita magkinahanglan pag mga saksi. Kita mismo nakadungog sa iyang kaugalingong mga pulong. Ang tanan mitindog ug gidala nila si Jesus sa atubangan ni Pilato ug didto gisumbong nila siya. Sila miingon. Kining tawhana hisakpa namo nga nagpasalaag sa atong mga tawo ug nag-awhag kanila sa dili pagbayad og buhis ngadto sa emperador ug miangkon nga siya mao ang Mesiyas usa ka hari. Si Pilato nangutana kaniya. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag. Giingon mo, Unya miingon si Pilato sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga tao. Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan kining tawhana. Apan misamot hinuon sila sa pag-ingon. Nagpasiugda siya kagubot sa mga tawo tungod sa iyang pagtulunan. Nagsugod siya sa Galilea, unya milibot sa tibok Hudiya, ug karon ania na dinhi. Sa pagkabati ni Pilato niini, nangutana siya. Taga Galilea ba kining tawhana? Ug sa pagkasayod niya nga si Jesus, gikan di ay sa dapit nga gimanduan ni Herodes, gipadala niya si Jesus ngadto kang Herodes, nga dito sa Jerusalem niadtong panahona. Nalipay pag-ayo si Herodes pagkakita niya kang Jesus, kay nakabalita man siya mahitungod kaniya, ug dugay na siyang nagtinguha pagpakikita kaniya. Labot pa niini, nangandoy siyang mutanaw kang Jesus nga maghimog milagro. Busa, gipangutana ni Herodes sa Jesus bahin sa daghang mga butang. Apan wala gayud mitubag sa Jesus. Miduol ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug gipasakag bugat nga mga sumbong batok kang Jesus. Unya gibugal-bugalan siya ug gibiay-biay ni Herodes ug sa iyang mga sundalo. Gisuluban siya nilag harianong biste ug gipadala balik ngadto kang Pilato.
Niadto gayong adlaw, nagkahigala si Herodes ug si Pilato. Kaaway sila kaniadto. Unya, gipatawag ni Pilato ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga punuan ug ang mga tawo, ug giingnan sila. Inyong gipadala kadako kining tawhana, ug moingon kamo nga nagpasalaag siya sa mga tawo. Giimbestigar ko siya dinhi sa inyong atubangan, apan nakaplagan ko nga dili siya sad-an sa bisan unsa sa mga daotang butang nga gisumbong ninyo batok kaniya. Si Herodes wala usab makakaplag kaniya nga sad-an, kay siya gidalaman niya pagbalik kanato. Walay nabuhat kining tawhana nga angay silutan sa kamatayon. Busa, ipalatos ko lang siya ug unya buhian. Apan misinggit ang tibok pundok sa mga tao. Patya siya, si Barabas maoy buhii. Si Barabas gibilanggo gumikan sa usa ka kagubot nga nahitabo sa syudad ug tungod kay siya nakabuno man. Buot si Pilato nga buhian si Jesus. Busa, misulti siya pag-usab ngadto sa mga tao, apan misinggit sila pagtubag kaniya. Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus! Sa ikatulo kahigayon miingon si Pilato kanila. Apan unsa bay sala nga nahimo niya? Wala ako'y nakaplagan bisag unsa nga angay silutan sa kamatayon. Ipalatos ko siya og unya buhian. Apan mipadayon sila pagsinggit og kusog kaayo nga si Jesus kinahanglan gayud ilansang sa krus. Ug milampos gayud sila sa katapusan. Busa gipahamtang ni Pilato kang Jesus ang silot nga ilang gipangayo. Ug gibuhian niya ang tawo nga ilang gipili ang gibilanggo tungod sa pagpanggubot ug pagpatayg tawo. Ug gitugyan niya sa Jesus ngadto kanila aron buhaton nila kaniya ang ilang gusto. Samtang gidala nila sa Jesus, gikasugat nila ang usa ka tawo nga gikanlag Simon nga taga Cyrene nga nagpadulong sa syudad gikan sa banika. Gidakop nila siya ug gipapas-an sa krus ug gipasunod kang Jesus. May dakong panon sa mga tawo nga misunod kang Jesus ug pipila kanila mga babayi nga naghilak ug nagminatay tungod kaniya. Ug milingi si Jesus kanila ug miingon. Mga babae sa Jerusalem, ayaw ako ninyo hilaki, kundili hilaki ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak. Kay maabot ang mga kaadlaw nga moingon ang mga tao, bulahan ng mga babae nga dili mga anak, ug ang mga babae nga wala makapanamkon, ug wala gayud makapasuso og mga bata. Maugad tong panahona ang mga tao moingon sa mga bukid, pangatumpag kamo kanamo, ug ngadto sa mga bungtod, tabuni kami. Kay kung kining mga butang nga gibuhat pa sa lunhaw pa ang mga kahoy, unsa kay mahitabo kung kini laya na. Nagdala usab sila og laing duha ka tawo nga pulos kriminal aron patyon uban kang Jesus. Sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlag ang kalabera, gilansang nila sa Jesus ug ang duha ka kriminal, ang usa diha sa iyang tuo ug ang usa diha sa iyang wala. Unya miingon sa Jesus. Amahan, pasayluas sila. Kay wala sila mahipalo sa ilang gibuhat. O gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi sa ripa. Nagtindog didto ang mga tawo nga nagtan-aw, samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga nag-ingon. Giluwas niya ang uban. Paluwasa siya sa iyang kaugalingon, kung siya ang Mesiyas nga gipili sa Dios. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo. Miduol siya o gitunulan siya bino ug miingon. Kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa cross gisulat nila kining musunod. Kini siya mao ang hari sa mga Hudiyo. Unya usa sa mga kriminal nga nagbitay didto mibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mao ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon. Wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita ania dinhi gisilutan sa maurang silot. Apan ang silot kanatong duha, angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Og miingon siya kang Hesus. Hesus,
hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya. Sultihan ko ikaw. Karong adlaw, adto ka sa paraiso, uban ka nako. Mga alas 12 ang takna sa dihang mihunong pagdanag ang adlaw ug mitabon ang kangitngit sa tibok kayutaan hangtod sa alas 3. Ug napikas ang tabel dito sa templo. Unya, misenggit si Jesus pagkusog. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti niini, namatay siya. Palihog, mangluhod ang tanan. Palihog manindog. Ang opisyal sa mga sundalo nakakita sa nahitabo ug gidayeg niya ang Dios sa pag-ingon. Tinuod gayud nga siya maayong tawo. Sa dihang nakakita sa nahitabo ang mga tawo nga nagtapok dito aron pagtan-aw na mauli silang tanan nga namukpok sa ilang mga dughan. Ang tanang kaila ni Jesus lakip ang mga babae nga misunod kaniya sukad sa Galilea nagpaantaw dito aron pagtan-aw ni ining mga butanga. May tawo nga ginganlag Jose nga taga Arimatea, usa ka lungsod sa mga Hudiyo. Maayo ug dungganan siya nga pagkatao ug nagpaabot sa paghari sa Dios. Ug bisan tuod sakop siya sa labang hukmanan sa mga Hudiyo, wala siya muuyon sa ilang hukom ug sa ilang gibuhat. Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Unya gikuha niya ang lawas gikan sa cross ug giputos niya habol nga lino ug gibutang sa usa ka lubnganan nga gilungag didto sa bato. Usa ka lubnganan nga wala pagayod magamit. Adlaw kato sa pagpangandam ug hapit na magsugod ang adlawng igpapahulay. Ang mga babae nga misunod kang Jesus sukad sa Galilea mikuyog kang Jose ug nakita nila ang lubnganan ug giun sa paglubong dito ang lawas ni Jesus. Unya na mauli sila ug ilang giandam ang mga pahumot ug ang mga igdidihog sa iyang lawas. Niya nang adlawng igpapahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. Manglingkod palihog. Mayong udto sa tanan. Palm Sunday, Passion of the Lord's, the Sunday of the Lord's Passion. So mga kapatid, ating mga tagapagsubaybay, nakalay ba? Diyan sa Luzon, and Mindanao and some parts of the Central Visayas or the Visayas region, and as well as to our viewers and followers or subscribers, mga tagapagsubaybay ni Father Darwin, no? Sa iba't ibang dako ng mundo, Tagalog na. Our OFWs, brothers and sisters, all over the world, no? May you all have a blessed Palm Sunday today. Sa Pilipinas, Sunday na. Sa inyo dyan siguro, gabi pa or early morning, no? Can be. Lalo na sa Europa and US. Anyway, I won't be talking for long because the gospel is so very low. Taas kay ba, no? Haba ng ebanghelyo. So, sa akin lang is that today officially starts the Holy Week. As Jesus entered Jerusalem
It is called the triumphant entry of Jesus to Jerusalem, wherein he was received with a warm welcome by his own people, bringing with them palms and branches and leaves. They wave all these palms and shouting at the top of their voice, Hosanna to the Son of David, King. Hosanna to the King. So, yan ang kanilang parang heroes welcome ni Jesus, no? Lahat sila. And para bang sino bang umuwi sa Pilipinas na nanalo? Si Kuan? Dinidina, sino yun? Yung weightlifter. At saka yung mga Miss Universe, di ba? Oo, tsaka si Manny Pacquiao noon. So, everybody shouted, you know. But then, ito na. When Jesus was captured and was brought to the trial before Pilate and the Sanhedrin, it's the same people. Sila pa rin. Sila din ang sumisigaw. No? Na ma-impeach siya. No? The same people shouting at the top of their voice again to crucify him. So, ano nangyari? Bakit nagbago? Bakit nag-iba? No? And so, my dear brothers and sisters in Christ, as today we enter the very solemn and holy week, Balaang Simana, let us forget all other concerns that we have and focus ourselves on this whole Holy Week. Ano bang makasulod ta ba in spirit? No? We journey with Jesus. Like we bring back our life to the time of Jesus. Now, we can also identify ourselves. We can be one of those characters portrayed in this picture, no? Yung mga tao na, ikaw ba si Pilato? Ikaw ba yung mga sumisigan? Ipalansang sa krus? Ipako sa krus? Are we the Judas ba? Ikaw ba si Peter? Oh, yun. Kasi we can identify ourselves to these personalities. Because ayaw mo man o sa hindi, aminin mo sa hindi, kita pang good po, we also crucify the Lord. We put pain in His heart. No? We, put some wounds sa iyahang kasing-kasing. Not, of course, literally, physically, but in what way do we put Jesus in pain and wounded again and again and again? Sa anong paraan? Isang salita lang, S-I-N, sin. Every time we sin, every time we falter, every time we fall into the temptation and say hello to the yung may sungay. Yan. No? Ang demonyo ba? Masasaktan talaga si Jesus. Dahil ipinagkanulo natin siya. Parang si Duterte, no? Diba? Ganyan. Many times. That is why I said at the start that let us, focus ourselves
let us try to examine our own personal journey in life. Wherein we have failed Jesus. Many times we have failed Him. Di ba? Maraming beses natin siyang gipa-frustrate ba? Alam mo naman, ginawa niya lahat. The greatest sacrificial expression of love. Lahat binigay na niya para sa atin. Ganon siya eh. Ganon ang Diyos sa atin eh. Mahal na mahal tayo ng Diyos eh. Ayaw niyang mapalayo tayo sa Kanya. Ayaw niyang mapunta tayo sa kabila. Gusto niyang mapunta tayo sa daan na matuwid. Amen? Eh, minsan tayo tao eh. Gustuin pa rin natin yung isa. Doon pa tayo sumusunod. Kaya, tinan mo naman ang mundo natin ngayon. No? Expression ng mga Tagalog, nagka-letse-letse na. Di ba? Because we always choose. Instead, alam naman nating mali, alam nating masama, ginagawa pa rin natin. And so many modern prophets, our men in the church, like us, priests, bishops, and all other preachers, nabalik na tayo sa Diyos, magbago na tayo. No? Gusto nating mawala ang corruption sa Pilipinas, bago na tayo, wag na natin sumunod sa mga lumang tugtugin na yan, palaging nagpapahirap sa atin. Wala pa rin. Gusto pa rin natin ito. So ito, let this Holy Week, wag mong sayangin ang pagkakataon, wag niyong sayangin ang pagkakataon ngayon, itong buong isang linggo lang naman Holy Week. Alam mo naman natin, after Holy Week, pagdating sa Easter, pagbalik, yung iba dyan, babalik na naman sa dating gawi. Babalik sa dating daan. Maling daan. Diba? Bigyan nyo ngayon. Para maging meaningful ba, na makayon ka nga, pagkanindot pa rin nga, pag sa ulog sa Semana Santa, ma-feel yun mo bitaw, ma-internalize yun mo ba? How Jesus suffered and died for all of us. Because of that greatest love of God for us. Yung pagmamahalan sa Diyos is so immense, so big, or bigger than the ocean, deeper than any ocean. In fact, unconditional pa yan. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, suklian natin ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Kahit man lamang sa isang linggo. Yung kata, isang linggo, pag-ibig lang ba? Diba? At least man lang. Na, marami namang magagawa natin sa Holy Week You can sacrifice your time. Busy ka sa anong ginagawa mo. Pagbigyan mo ng maraming panahon si Jesus. You reflect, you meditate, you pray, you examine yourself, go to confession, do some self-denials or mga gestures, acts of mortification, yung mga sacrifices ba? Fasting and all that. Do some acts of charity and mercy. Yan. Sana maiwasan din yung pananalita na hindi maganda. Pangmarites, uban pa. At least man lang this Holy Week. So that when we reach the summit of this whole week celebration, the very important events are these three, we call it the Paschal Triduum, Holy Thursday, Good Friday, and the Easter Vigil. The evening of the Black Saturday, to welcome the Easter Sunday, the resurrection of the Lord. Yan. Aron po nga, kita po, mabanhaw ta pag-usab ba? Mabag-o ta ba? Ma-renew ta?
And you can sing with all the angels and say, Hallelujah! The Lord is risen. I am also risen. You are also victorious over sin. Amen? Oh, pug ni sagot. Di ba na karaang mga tao yung tingpugong bayaron. Oh, tingpugong. Oh, ayaw sa panggimo. Ayaw sa pangunsa diha. Pug ni tanang ang mapugngan. Yung iba, at least successful sila 40 days. Pero at least man lang itong buong Holy Week, di ka magkasaba. No? Magpakamatay ta sa atong kagalingon. Pinaagi sa dili na pagpakasala. Remember, every time we go to confession, we are forgiven by the Lord. And the Lord will tell us, go and sin no more. Your sins are forgiven. Yan. Gawin mo. Ngayon na. Now na. Huwag mo nang paantayin bukas. Ngayon na. Amen? Aron ba nga, blessed yun ang atong Holy Week. No? Meaningful. And then, of course, may magbunga ng maayong bunga. May grasya ba? Ayaw gyo, tagaig higayon ang yawa nga magkasud nimo. No. No, 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 no. Anak yun, no. Don't tempt me. Ayaw ko tindala. Pahawa sa tanas. Pray more. Fast more. And do more acts of mercy and charity. Amen. Hinaot pa ang